What's up, KG? Paano kung sabihin ko sa'yo, yung project na iniisip mong legit, may tatlong red flags na hindi mo napansin. At yung masakit, kahit experience ka na, pwede ka pa rin maloko. So sa video na to, ituturo ko sa inyo kung paano mag-isip parang scam hunter, hindi lang investor. Pag-usapan natin, let's go! Alam mo ba kung anong pinakadelikado sa crypto? Hindi yung volatility, hindi yung bear market. Yung akala mo legit pero hindi pala. Kasi aminin natin, lahat tayo dumaan sa ganito. Nakakita ka ng bagong project, maganda yung website, active yung community, may hype. Tapos iniisip mo, baka ito na yung the next big thing. Pero ang hindi mo nakikita, yun palang simula ng pagkawala ng pera mo. Ang hype is not equal to legit. Ito yung unang trap. Kapag sobrang hype ng project, automatic iniisip ng tao legit na. Pero baliktad minsan. Sample, may Telegram na 50,000 members. May Twitter na puro giveaways. Laging may to the moon comments. Pero ang tanong, sino ba talaga ang mga tao doon? Maraming project ngayon gumagamit ng bots, fake engagement, paid influencers. So kung ang basehan mo lang ay hype, delikado ka na kagad. Team, kilala ba o nakamas? Ito yung pinaka-basic, pero pinaka-ignored. Tanong, kilala mo ba yung gumawa ng project? Kung hindi, bakit mo ibibigay yung pera mo sa kanila? Hindi porket anonymous, scam na kagad. Pero kung anonymous at walang track record, high risk yan. Walang LinkedIn, walang past projects, walang real identity. Real talk. Kung mawala sila bukas, wala kang habulin. Utility. May silbi ba talaga? Ito yung madalas na sinasabi ng mga projects. May utility kami. Pero kapag tinignan mo, wala naman talaga. Sample. Gaming token pero wala pang game. Metaverse pero puro concept art lang. AI project pero buzzword lang. Itanong mo dapat, kung mawala ang token na to, may mawawala ba sa mundo? Kung wala, baka useless yan. Tokenomics. Ito yung pinaka hindi napapansin ng mga beginners. Pero dito ka, unti-unting inuubos. Sample, 30% ng supply nasa developer. Walang lock period. Pwede na lang ibenta anytime. Ibig sabihin, kahit tumaas ang price, pwede ka na lang i-dump anytime. At ang mangyayari, ikaw ang bibili sa taas. Sila ang magbebenta sa tuktok. Roadmap. Plan o pangako lang. Maraming roadmap ang maganda sa papel. Pero ang tanong, may na-deliver ba sila? Sample, quarter 1, ila-launch daw. Quarter 2, may partnership. Quarter 3, expansion. Pero pag check mo, wala pa silang natatapos kahit isa. Real talk, roadmap is equals to pang-akit lang. Ang execution talaga ang may totoong value. Community, organic ba o persahan? Tingnan mo yung comments. Kung puro LFG, to the moon, best project ever, walang discussion, walang tanong, red flag yan. Healthy community, may nagtatanong, may nagdududa, may discussion. Kasi kung lahat positive, baka scripted na yan. Exit strategy, hindi lang pagpasok. Ito yung hindi tinuturo sa karamihan. Puro paano kumita, walang paano umiwas sa loss. Tanong, kailan ka ba exit? Kung wala kang sagot, delikado ka. Kumita ka na ng times 2, pero greedy ka. Biglang bumagsak, ending, break even o minsan, talo ka pa. Sa totoo lang, hindi mo kailangang maging expert sa crypto para umiwas sa scam. Kailangan mo lang maging mapagduda. Kung masyadong maganda para maging totoo, malamang hindi nga yun totoo. Alam mo ba, maraming rug pull projects, hindi halatang scam sa simula. Mukha silang legit, kaya hindi sapat yung surface check lang. Sa point na to, tanong ko sa'yo, kung may project ka ngayon na tinitignan, ilang red flags na nakita mo? Wala? Isa? O baka 3 na? So bago ka mag-invest ulit, huwag ka muna maghanap ng kikitain. Maghanap ka muna ng pwede mong iwasan. Kasi sa crypto, hindi panalo ang malaga sa simula. Survival. Kapag tumagal ka sa game, darating ang opportunity. Pero kung mauubos ka kagad, tapos na. Game on!